Minsan, hindi mo namamalayan kung saan napunta yung pera mo. Kakaswipe mo lang ng card last week. Tapos ngayon, parang ang bilis dumating ng petsa de peligro. Yung sahod na akala mo sapat, parang dumaan lang. At kahit anong tipid mo, kahit anong effort mong mag-budget, parang may kulang pa rin. Napapaisip ka na lang minsan, bakit ganito? Ako ba yung problema? Hindi ka nag-iisa sa tanong na yan. At ang mas nakakagulat, hindi rin ganun kasimple yung sagot. Kasi ang totoo, hindi lang ito tungkol sa pera. Mas malalim pa. Most people think na ang dahilan kung bakit kapos sila sa pera ay simple lang. Kulang ang income. Kaya ang automatic solution sa isip natin, maghanap ng sideline. Magtrabaho ng mas matagal, maghanap ng mas mataas na sweldo. At oo, mahalaga yan. Hindi natin i-deny. Pero kung mapapansin mo, maraming tao na tumaas na ang income pero kapos pa rin. From 15K naging 30K, tapos naging 50K. Pero somehow, pareho pa rin ang pakiramdam. Parang lagi kang humahabol. So ang tanong, kung hindi lang income ang problema, ano pa? Dito pumapasok yung mas mahirap tanggapin na katotohanan. Minsan, hindi sistema ang kalaban mo. Hindi rin swerte, hindi rin ibang tao. Minsan, yung paraan natin mag-isip tungkol sa pera. Unang dahilan kung bakit lagi kang kapos sa pera, hindi dahil kulang ka sa diskarte, kundi dahil naka-survival mode ka pa rin. Yung mindset na basta makaraos lang ngayong buwan. At kapag ganon ang mindset mo, lahat ng decisions mo short term. Hindi ka nagpa-plan for 6 months, 1 year, or even emergency. Ang focus mo lang, paano ko maitatawid to? At walang masama doon, lalo na kung talagang gipit. Pero ang problema, kapag nasanay ka sa ganong cycle, kahit dumami ang pera mo, dala mo pa rin yung parehong behavior. Parang naka-autopilot. Pangalawa, hindi mo napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng small leaks. Hindi ito yung malalaking gastos. Hindi yung big purchases. Ito yung milk tea dito, food delivery doon, deserve ko naman moments, at isa-isa, maliit lang. Pero kapag pinagsama-sama mo, doon unti-unting nauubos yung pera mo. Walang drama dito, walang warning. Bigla na lang, ubos na. Pangatlo, you're trying to look stable kahit hindi pa. Alam mo yung pressure na kailangan mong magmukhang okay? Bagong phone, maayos na damit, libre sa tropa minsan. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil ayaw mong magbukhang nahuhuli. At sa culture natin, ang hirap umamin na nahihirapan ka. Kaya ang ending, you spend to protect your image. Pero sinasacrifice mo yung future mo. Pang-apat, wala kang sistema. Hindi ka kulang sa effort, pero wala kang direksyon. Kasi kahit gaano ka kasipag, kung wala kang sistema kung saan napupunta ang pera mo, lagi kang manghuhula. Parang may natira pa, parang kaya pa, hanggang sa hindi na. Hindi mo kailangan ng complicated spreadsheets, pero kailangan mo ng clarity. Kasi kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, hindi mo rin malalaman kung paano ito aayusin. Panglima, you underestimate emotional spending. Akala natin logical tayo sa pera. Pero sa totoo lang, most of our spending decisions emotional. Pag stressed ka, napapagastos ka. Pag masaya ka, napapagastos ka. Pag bored ka, napapagastos ka. Hindi ito dahil may mali sa'yo. Human behavior lang to. Pero kung hindi mo ito napapansin, madadala ka nito sa cycle na hindi mo namamalayan. Pang-anim, wala kang buffer. Isang emergency lang, sira agad ang budget mo. Nagkasakit, nasira ang phone, may bigla ang bayarin. At dahil wala kang extra, napipilitan kang mangutang. O gamitin yung pera na hindi sana para doon. At doon nagsisimula yung domino effect. Hindi ka na lang kapos. Naghahabol ka na. Pang-pito, you're comparing your life to people na iba ang timeline. Nakikita mo sila, travel, bagong kotse, negosyo, at kahit hindi mo sinasabi, may pressure.
dapat nandito na rin ako. Pero hindi mo nakikita yung buong picture. Hindi mo alam kung may utang ba sila, kung may safety net ba sila, kung ilang taon na sila nagsimula. Pero dahil kinukumpara mo, napipilitan kang gumastos na hindi align sa reality mo. Pangwalo, hindi mo na-define kung ano ang enough. Kaya kahit magkano pa ang kitain mo, parang kulang pa rin. Kasi walang clear endpoint. Lahat ng dagdag income, automatic dagdag lifestyle. At doon pumapasok yung tinatawag na lifestyle inflation. Hindi mo namamalayan. Yung dati mong luho, nagiging normal na. At kapag normal na, hindi mo na kayang bumalik. Pangsyam, inaasa mo lahat sa disiplina. Sinasabi mo sa sarili mo, next month, magtitipid na ako. Pero walang system, walang adjustment sa environment. At ang disiplina, limitado yan. Lalo na kung pagod ka na, stressed o overwhelmed. Hindi ka tamad, hindi ka kulang sa disiplina. Pero mali yung inaasahan mong paraan. At pang-sampo, hindi mo pa nakikita ang pera bilang tool, kundi bilang escape. Kapag may pera ka, parang reward, parang pagkakataon para bumawi sa hirap. At again, walang mali doon. Pero kapag ito ang naging default relationship mo sa pera, lagi kang maghahanap ng paraan para gastusin ito, hindi palaguin. So ano ang turning point dito? Hindi ito biglang pagyaman. Hindi rin ito overnight discipline. Mas simple, pero mas mahirap tanggapin. Kailangan mong baguhin yung relationship mo sa pera. Hindi bilang source ng stress, hindi bilang sukatan ng worth mo, at hindi bilang reward system, kundi bilang tool. Tool para magkaroon ka ng options, tool para magkaroon ka ng peace of mind, tool para hindi ka laging nagmamadali. Kapag ganito na ang tingin mo sa pera, magbabago ang decisions mo. Hindi ka na basta gagastos dahil lang kaya mo. Maghihintay ka, mag-iisip ka. Hindi dahil pinipigilan mo ang sarili mo, kundi dahil mas malinaw na sa'yo kung ano ang importante. Hindi mo kailangan baguhin lahat agad. Hindi mo kailangan maging perfect. Pero pwede kang magsimula sa maliit. Pwede mong pansinin kung saan ka napapagastos emotionally. Pwede mong alamin kung saan napupunta ang pera mo sa isang buwan. Pwede mong unti-unting magtabi kahit maliit lang. Hindi ito glamorous. Walang instant result. Pero ito yung mga bagay na unti-unting nagbabago ng trajectory ng buhay mo. At kung minsan, babalik ka sa dating habits. Magkakamali ka ulit, mapapagastos ka na naman. At okay lang yun. Kasi ang goal, hindi perfection. Ang goal, awareness. Kasi once aware ka na, hindi ka na bulag sa sarili mong patterns. At kapag nakikita mo na yung patterns mo, may chance ka nang baguhin. Dahan-dahan, hindi pilit, hindi pressured. So kung pakiramdam mo ngayon, lagi kang kapos sa pera, hindi ibig sabihin na wala kang pag-asa. Hindi ibig sabihin na mali ka bilang tao. Minsan, kailangan mo lang maintindihan yung laro na ginagalawan mo. At once na maintindihan mo yun, hindi man agad magbago ang sitwasyon mo, magbabago naman yung paraan mo magdesisyon. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa laki ng sahod, kundi sa lalim ng pag-intindi mo sa sarili mo. And maybe, hindi mo pa napapansin ngayon, pero bawat maliit na adjustment, bawat conscious decision, unti-unti kang lumalayo sa pagiging kapos. Hindi agad-agad, pero tuloy-tuloy. At minsan, yun na ang pinaka-importante. Hindi yung bilis, kundi yung direksyon. Kasi sa huli, hindi mo naman kailangan maging perpekto sa pera. Kailangan mo lang maging mas aware kaysa kahapon. At minsan, sapat na yon para magsimula. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.